Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Sunday. Tuluyan ang nakapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Kaloy. May pagbabago ba sa lakas at direksyon nito? Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, easterlies pa din ang pangunahing nakaaapekto sa buong Pilipinas. Kapag easterlies ang umiiral, may mainit at mahalumigmig na hanging nagmumula sa silangan na patuloy na naghahatid ng moisture sa malaking bahagi ng kapuluan. So kahit may mga oras na maaliwalas ang kalangitan at mukhang panatag ang panahon, pwede pa rin itong magbago habang tumatagal ang maghapon. Isa sa pinakamahalagang update ngayon ay ang tropical storm. Pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility at binigyan na ng local name na Kaloy. Sa pinakahuling datos, ang lokasyon nito ay nasa 1,035 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Mahalaga ang detalyeng ito dahil kahit nasa loob na ito ng PAR, malinaw pa rin sa kasalukuyang outlook na nananatili itong malayo sa kalupaan at nasa ibabaw pa rin ng Philippine Sea. Kaya sa puntong ito, mahalagang maintindihan na ang pagpasok nito sa PAR ay hindi automatikong nangangahulugan ng agarang direktang epekto sa malaking bahagi ng bansa. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Meaning, sa maraming lugar posible ang maayos na simula ng araw, may init at minsan ay mukhang panatag ang lagay ng kalangitan. Pero habang umiinit ang paligid at tumatagal ang maghapon, pwedeng mabuo ang thunderstorms sa ilang lugar. Hindi ito nangangahulugang baliwala ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging pag-ulan. May mga lungsod o bayan na pwedeng manatiling tuyo sa halos buong araw habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng biglaang buhos sa loob lamang ng maikling panahon. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil easterlies ang umiiral, may init at alinsangan sa maghapon pero may kasamang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya o lungsod na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw. Pero may ibang bahagi naman na biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan. Kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, pwede iyong senyales ng nabubuong thunderstorm. At kapag severe ang thunderstorm, pwede pa rin itong magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mas delikadong bahagi ng terrain. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, mas kailangang tutukan ang extreme northern Luzon. Dito, inaasahan ang moderate to strong na hangin na magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 2.8 meters. Ibig sabihin, mas magalaw ang dagat sa bahaging ito kumpara sa ibang lugar sa bansa. Para sa mga mangingisda at sa mga gumagamit ng maliliit na bangka sa pinakahilagang bahagi ng Luzon, mahalagang maging mas maingat dahil ang ganitong taas ng alon at lakas ng hangin ay pwedeng magdulot ng mas alanganing kondisyon sa paglalayag. Hindi man ito agad nangangahulugan ng pinakamalalang sitwasyon, sapat na ito para seryosohin ang aktual na lagay ng dagat bago bumiyahe. Sa silangang bahagi naman ng Luzon at Visayas, inaasahan ang moderate na hangin na magmumula rin sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters dito ay moderate na may taas ng alon na nasa 1.2 hanggang 2.1 meters. Meaning, hindi lang sa extreme northern Luzon kailangang mag-ingat, kundi pati na rin sa mga baybaying mas nakaharap sa silangan kung saan mas direktang nararamdaman ang impluensya ng umiiral na daloy ng hangin. Sa natitirang bahagi ng bansa, slight to moderate naman ang hangin at alon, kung saan ang direksyon ng hangin ay mula hilagang silangan hanggang hilaga at ang taas ng alon ay nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat sa buong bansa, pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may thunderstorm o biglang pagbabago ng hangin sa lokal na area, pwede pa ring sumama ang aktual na kalagayan ng dagat kahit hindi naman sobrang taas ng
alang-alon sa pangkalahatang forecast. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 26.4 degrees Celsius at naitala ito alas 6 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 35.6 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na ganoon kababa ang temperatura at habang tumatagal ang araw ay malinaw na tumitindi ang init. Ang minimum relative humidity naman ay 42% at naitala alas 11 ng umaga, habang ang maximum relative humidity ay 74% alas 5 ng umaga. Ang kombinasyon ng mataas na init at halumigmig sa hangin ang dahilan kung bakit mabigat sa pakiramdam ang panahon sa maraming lugar, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang general outlook para kay Kaloy. Ayon sa forecast, ang bagyo ay kikilos pa west-northwestward sa malaking bahagi ng forecast period at mananatili sa ibabaw ng Philippine Sea, malayo sa mismong landmass ng Pilipinas. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong kahit nasa loob na siya ng PAR, ang pangunahing galaw niya sa ngayon ay hindi pa nakatutok sa direktang pagtama sa kalupaan sa mas malapit na panahon. Sa susunod na 12 hours, pwede niyang mapanatili ang kasalukuyang lakas habang nasa ibabaw ng dagat. Pero pagkatapos nito, may malinaw ding pahiwatig na maari na siyang magsimulang humina simula ngayong araw dahil sa hindi favorable environment para sa patuloy na paglakas. Ayon pa sa forecast, si Kaloy ay maaaring maging tropical depression at tuluyan pang humina bilang low-pressure area pagsapit ng Lunes. Mahalaga ang detalye ng paghina dahil ipinapakita nitong kahit organisado na si Bagyong Kaloy sa ngayon, hindi naman siya inaasahang patuloy na lalakas sa buong forecast period. Sa halip, may signal na darating siya sa yugto na unti-unti siyang mawawalan ng lakas habang nananatili sa ibabaw ng dagat. Iyan ang dahilan kung bakit, sa kasalukuyang outlook, ay less likely siyang direktang makaapekto sa weather at sea conditions ng bansa sa susunod na 48 hours. Ibig sabihin, sa mas malapit na panahon, hindi pa siya ang pangunahing sistemang nagdidikta ng agarang lagay ng panahon sa kalupaan. Kaya kahit mahalagang bantayan si Kaloy, hindi ito nangangahulugang siya agad ang magiging sanhi ng malawakang sama ng panahon sa susunod na 2 araw. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamahalagang gawin ay ang patuloy na pag-monitor. Hindi ito para manakot, kundi para mabigyan tayo ng tamang pag-unawa sa galaw ng sistema habang maaga pa. Para sa mga may balak bumiyahe, magbakasyon, or may mga outdoor na plano sa mga susunod na araw, mahalagang manatiling updated. Habang lumilinaw ang forecast, mas makikita natin kung tuloy-tuloy nga ba ang paghina ni Kaloy, kung mananatili ba siyang malayo sa kalupaan, at kung may anumang pagbabago sa sea at weather conditions, lalo na sa silangang bahagi ng bansa at sa hilagang bahagi ng Luzon.